Tulad ni Hiromi Higuruma, si Takaba ay isa rin sa mga awakened sorcerers sa Calling Gate na ang karakter na binigyan ni Gege Akutami ng napaka-OP curse technique. At ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 241 ay dito na natin malalaman kung ano ang isang bagay na magpaparealize kay Takaba sa kanyang passion sa pagpapatawa na siyang magbibigay sa kanya ng lakas na tutulong sa pagtalo kay Kenjaku. This is Mr. Nuiken at ngayon ay sabay-sabay nating panoorin ang Takaba vs Kenjaku Part 2. Let's go! Sa unang panel ng chapter ay itinuon ng eksena sa mga araw nung nasa kolehiyo pa lamang si Takaba. Sa mga panahong to, si Takaba ay seryosong-seryoso talaga sa pagpapatawa. Pinapagalitan pa nga niya ang kanyang isang kasama dahil sa aside sa hindi ito tumutulong sa kanya sa pagsusulat ng mga jokes, palagi din itong late sa kanilang rehearsals. Kaya humihingi naman ng pasensya dito ang kanyang kaibigan. Subalit sa isipan naman ni Takaba ay naiinis siya dito sapagkat palagi nilang daw ganito ang ginagawa ng kanyang kaibigan na lagi nilang daw late at amoy alak pa. Kaya naman dito na sila nagsimulang mag-rehearse mga kaibigan. Subalit habang nagre-rehearse itong dalawa, kapansin-pansin naman na nakalimutan naman ng kanyang kaibigan ang mga linya sana nito. Kaya nang tinanong ni Takaba ang kanyang kaibigan kung naalala niya pa ba ang kanyang mga linya, ay dito naman humingi ng pasensya ang kanyang kaibigan na dahil dito ay nagalit na naman si Takaba at sinabihan ito na wala raw siguro talaga itong pakialam sa kanilang comedy shows. Subalit sagot naman ng kanyang kaibigan na meron naman daw. Tugon naman ni Takaba na kung ganun dapat hihingi talaga ng tawad itong kanyang kaibigan sa kanya dahil ayaw niya raw marinig pa ang mga paulit-ulit na lang daw nitong paghihingi ng pasensya. To which sagot naman ng kaibigan ni Takaba ng pasigaw ng wikang ikaw mismo ang nagbibigay ng example sa pagiging antisocial na tao dahil hindi raw sumasama si Takaba sa kanilang mga inuman at hindi rin daw tumatawa sa mga jokes ng ibang performer sa comedy shows. Pasalamat nga raw si Takaba sa kanya dahil pinapabayaan na lang daw sila ng kanilang seniors na gawin ang kanilang sariling mga gawain dahil sa sumasama ito sa inuman. Kaya na may tanong naman ni Takaba na wikang so ibig mong sabihin lumalabas ka pala sa inuman gabi-gabi at laging late sa practice para sa sarili kong kapakanan? Sagot naman ng kanyang kaibigan na parang ganun na nga raw. Kaya na may nagsalita naman dito si Takaba na sabing hindi nga raw sila nakapag-perform twice a year at kung may shows man sila ay ang kanila naman daw mga jokes ay masasabi niyang luma na. Tapos ang mga bagay lang na lumalabas sa bibig ng kanyang kaibigan ay ang tungkol lang pala sa pagmamayabang nito sa kung sino mga babaeng naka-hookups nito at ang koneksyon nito sa mga miseryosong mga tao. Kaya pinelyuhan niya ang kanyang kaibigan at sinagawan na sabing gamitin mo ang iyong utak. Subalit sagot lang naman itong lalaki na wikang nagsiselos ka lang pala sa akin kasi sikat ako sa mga babae. Nang masabi yan ng lalaki ay mas lalong nagalit yung si Takaba at sinuntok itong lalaki sabay sabing hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi yan ang punto ko. Ang ibig kong sabihin ay kailangang seryosohin pa natin ang pag-e-ensayo sa larangan ng comedy. To which ay sagot naman ng lalaki na sabing hindi raw nakakatubang kasama itong si Takaba kasi paano rin lang mapapatawa ang mga audience kung pati sila ay hindi natatawa sa kanilang mga sariling jokes. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena ay naisipan to rin ni Takaba sa kung bakit naging komedyante daw siya. Sabay makikita ang mga panahon nito sa isang parang agency sa live comedy shows na kung saan ay habang binabasa niya ang reviews ng mga audience sa kanya ay dito niya nabasa ang isang tao na nagbigay sa kanya ng 1 star sabay nag-iwan ng komento na sabing nasusuka na raw siya even before sa performance ni Takaba at naayon pa dito na mabuti pang mamatay na lang daw siya kaysa sa manood sa performance ni Takaba. Kaya nang nalaman naman ng kanyang kasama sa trabaho na si Ken na nabasa ni Takaba ang review ng isang audience sa kanya ay dito niya sinabihan si Takaba na ayos lang daw yan kasi imposible naman daw mapatawa ang lahat ng tao. At sa parte ng Ken mga kaibigan ay sinabi niya dito na hindi naman daw pangit ang performance ni Takaba para sa kanya. Ang lalaki nito mga kaibigan ay ang very same Ken na nag-comfort kay Takaba noon sa nakaraang mga chapters. Kaya na may matapos masabi ni Ken ang kanyang komento sa performance ni Takaba na hindi naman daw masama ay dito na sumagot si Takaba na oo nga raw. Totoo naman daw na imposibleng patawanin ang lahat ng mga tao. Pero sa isipan ni Takaba mga kaibigan ay nasaktan na pala siya ng gusto. To the point na nawawala na siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. At additional info mga kaibigan, ang parang flashback na ito ay memories nga ni Takaba na kanyang naalala habang tinatanong niya ang kanyang sarili noon sa kung bakit naging komedyante siya in the first place. Anyway, sa pagdaan ng ilang mga taon mga kaibigan ay pinagpatuloy pa rin ni Takaba ang pagiging isang komedyante. However, habang tumatagal ay nawawala na siya ng kasama o partner sa shows. Dahil ayon pa nitong isa na tumatanda na raw sila at ang iba nilang batchmates ay may maayos ng trabaho at may pamilya na raw. At sila ay patuloy pa rin lumalabas sa comedy shows. Kaya tinanong siya dito nitong lalaki na hanggang kailan pa raw nila ito ipagpapatuloy. Sa sumunod naman na eksena ay dito naman sa isang napakakalat na silid ay makikita naman si Takaba na nakahiga at nag-i-imagine na maganda raw siguro kung nasa isang regular comedy show raw sana siya. Or like kahit maging isang host na lang daw sa isang idol show para sa mga babae. Pero ayon sa kanya na para sa mga comedy fans ay ang trabaho ng pagiging host daw sa idol show
shows na mga babae ay nilulook down daw. Pero para naman daw sa kanya ayos na raw ang gig na yan dahil hindi na raw ito kailangan pa ng partner at matitest din daw ang kanyang skills dahil trinatransform daw pala ng trabahong to ang mga babaeng amateur to an interesting one. Kaya mabuting trabaho na rin daw ito upang mahasa daw ng gusto ang kanyang skills sa pagiging comedian. Subalit habang nag-iisip siya dito mga kaibigan ay bumabalik na naman sa kanyang isipan ang tanong kung hanggang kailan pa ba raw niya ipagpapatuloy ang pagpapatawa. Na sinagot naman niya ngayon na wikang hanggang sa masasabi raw niya ang lahat ng possible joke na kaya niyang ibigay. Subalit kahit nasagot na niya ang tanong na yan kung hanggang kailan pa raw niya ipagpapatuloy ang pagpapatawa ay pumasok na naman ang isa pang tanong na ang tanong kung bakit naging komedyante raw siya in the first place. Na bakit determinado talaga siya noon na seryosohin talaga ang larangan ng comedy. Kaya na may dito na sinabi ni Takaba mga kaibigan na noong bata pa raw siya siya raw yung tipo na bata na walang kaibigan at nag-iisa lang palagi dahil sa kanyang cold personality. Subalit naisipan niya noon na ibahin ang personalidad niya. Kaya nilagay niya ang lahat ng effort sa pagpapatawa dahil na napatawa niya ang lahat ng kanyang kaklase at nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Subalit sa kabila raw ng lahat ng yan ay ni isa ay wala siyang naging isang partner. Kaya habang kumakain ng noodles itong si Takaba ngayon mga kaibigan ay dito siya nanonood ng comedy shows sa kanyang television at nagde-daydream din na sana ay maging successful comedian siya. Kaya habang naiiyak na sa kanyang nakakalungkot na kalagayan ngayon ay sa kanyang isipan ay sinabi niya na gusto niyang makilala pa siya ng mga tao kasi kung kilala raw siya ng karamihan ay mas iisipin daw ng mga ito na nakakatawa siya na kung ganyan raw ang mangyayari ay masasabi daw talaga niyang hindi na raw siya nag-iisa pa. Kaya na may susunod naman na eksena ay dito na tinanong ni Takaba ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng conversation sa batang Takaba. Dahil tanong nitong batang si Takaba mga kaibigan na ano ba raw talaga ang ibig sabihin ng pagseseryoso sa comedy. Diba ang gusto lang naman daw ng karamihan na gumawa lang siya ng mga kalukuhang bagay. Sagot naman ni Takaba na hindi raw yan ang importante para sa kanya dahil pang offstage lang daw ang mentality na yan at hindi raw talaga para sa audience in general. Tanong naman ng batang si Takaba na wikang hindi na raw yan nakakatuwa pa kung ganyan ang mentality. Kaya bakit pa ba gustong gusto talaga ni Takaba na magpatawa in the first place? To which sagot naman ni Takaba na naging komedyante raw talaga siya upang mas makilala pa siya ng mga tao. Subalit habang sinasabi niya ang mga salitang yan mga kaibigan sa batang version na Takaba ay dito siya nakaramdam ng guilt sa kanyang sarili dahil sa kanyang sinabi noon kay Kenjaku na wala raw siyang pake kung hindi ito matatawa sa kanyang joke as long as nakakatawa daw ito sa iba. Kasi ayon din sa kanya ay hindi na namalayan na tumigil na pala daw siya sa pagtitake seriously sa idea ng pagiging isang totoong komedyante. At habang binibitawan ni Takaba ang mga salitang yan ay dito na siya naiyak nang na-realize niya sa kanyang sarili na tumigil na pala siya sa pagseseryoso sa kanyang pagiging isang komedyante dahil sa rason na ayaw na raw niyang masaktan pa ang kanyang sarili. Kaya na may matapos ang realization na yan ay back to present day mga kaibigan nang sumugod na sana si Kenjaku upang tapusin siya ay dito siya biglang napatigil na may kitang lumuluhod ngayon si Takaba at ikinahanga naman ni Kenjaku ang posture nito to the point na napatanong si Kenjaku sa kanyang sarili sa kung bakit kung ano-ano na lang daw ang kanyang nag-iisipan ngayon tulad na lang daw dito sa perfect posture ni Takaba. Maya-maya pa bigla namang sumigaw si Takaba na wikang patawad. Nagsinungaling ako nung sinabi kong ayos lang kung hindi ka natawa basta natawa naman ang iba. Nasabi ko lang yon upang protektahan ang aking sarili at para hindi na ako masaktan pa. Dagdag pa ni Takaba na patawa daw talaga dahil hindi niya sinama si Kenjaku sa kanyang gustong patawanin. Kasi kahit na 99% out of 100% daw sa mga tao ang natawa sa kanyang joke ay kung may isa rong tao na hindi tumatawa sa kanyang joke ay hindi raw talaga siya masasatisfy. Kasi kahit gawin pa niya ang kanyang lahat na makakaya ay ang gusto raw talaga niya ay ang patawanin ang last person na hindi pa tumatawa sa kanya. Kaya na may dito niya tinapos ang kanyang salita na may seryosong mukha na sabing mula ngayon ay papapatawanin daw talaga niya si Kenjaku hanggang sa masuka ito dahil ito raw ang kanyang paraan sa pagpapatawa, ang kanyang way of comedy. So dahil sa declaration na yan at realization ni Takaba mga kaibigan ay sigurado ako na mas makakaisip na ng malaya si Takaba sa kahit anong jokes na kanyang maiisipan. Natutulong talaga sa kanya sa labanang to. Isang kakaibang Takaba ng mga kaibigan ang ating masasaksihan sa susunod na chapter. Kaya na may dito na nakangiti si Kenjaku at sinabihan si Takaba kung kaya ba raw niyang gawin ang pinagsasabi nito. Ngunit habang nagsasalita siya ay bigla namang may markang nakasulat sa mukha ni Kenjaku na nag-appear na nagsasabing excited, which means na bumalik na ang cursed ni Takaba mga kaibigan at ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. So isang bakbakang Takaba versus Kenjaku ng ating masasaksihan sa susunod na chapter mga kaibigan kasi ngayon ay buo na ang desisyon ni Takaba na papatawanin daw talaga niya si Kenjaku at masasabi ko na hindi na basta-bastang mawawala na ng kumpiyansa si Takaba sa kanyang sariling kakayahan sa pagpapatawa. So isang walang humpay na katatawanan ang gagawin ni Takaba kay Kenjaku mga kaibigan sa susunod na chapter. Dahil dito muna magtatapos ang
chapter review at break po ang JJK manga next week. Pero mag-a-upload pa rin naman tayo ng JJK contents next week during that break mga kaibigan. Kaya naman kung gusto niyo naman ang ating video, ay can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. At bago muna natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.